Ang Misha, anong balita si Misha? Kayo 3-3. Kami 3-2, kayo 3-3. Hi! O ano, sasabihin mo kay Mami. Ay, binilan mo na si Miggy ng lyre? Para saan yung lyre? Hindi daw sure. Anong hindi sure? Basta kasi hindi siya naka-attend nung orientation ba yun o practice. Ano ba yan? Kasi akala ko ang practice nila 10. Ginigising siya 9. Yung pala ang practice nila 7. Ala, maaga. Wala, wala. Ano ba yan? Balik ka niya. Late. Kasi sabi niya, Tita Min, gisingin mo ko ha. O, anong oras ba yung practice niyo? Siguro mga 10? Yung pala 7 Hindi niya o'clock. pala, ano ba yan? 10 o 7. O, sige. Wala naman sinabi, wala pa. No? Ginigising ko ng 9. 7 ang practice namin. O, natulog na lang siya. That day, sabi niya, minemorize niya yung mga songs. Yung parang gina. Wala. Si Miggy naglalayre. Pwede pa pang babae yun, te? Hindi, merong lalaki. Ba yan? Yun ang type niya. So, hindi mo na kasi kontra. Anong tawag? Pero nakabili ka ng lyre. Hindi. Kasi sabi ko, oy, ikaw magsabi sa mami mo ng lyre. Kasi hindi, pero Tita Min, hindi pa sure. Basta, sabihin ko na lang yun. Kasi hindi nga siya naka-attend. Asan na si Misha, te? First practice. Daddy. First practice, hindi siya naka-attend. Ay, ka. Bakit ka umaalis? Ay, sorry. Ay, ano ba ang oras sa kanila? Ay, naku, 11 o'clock na pala sa kanila. Mag-aalas 12 na pala sa inyo, te, no? Pero hindi siya magsisimba bukas eh. Bakit hindi magsisimba? Marami daw gagawin. Oh. Sobrang dami. Sa totoo lang, dami. Si Misha, meron ng mga assignment? Sabi ni Makmak? Hindi, assignment kasi 2 araw wala silang pasok dahil bagyo. Bagyo so, no dyan. face-to-face, online. Ang submission 9 o'clock ng gabi. Makakauwi ako mga 8:30. Kasi biyernes yun. Sabi ko, alam nga naman, antayin pa ako. Kaya si Makmak na. Nay, sabihan si Makmak, ganito ang gagawin. Ibibigay ko sa kanya yung link na panonoorin ni Misha at saka yung mga gagawin ni Misha. So, bahala na siya ang mag-follow up. Kayo ang magsabi, magmando. Naku, sabi nga ni Makmak, ikwento mo to kay Mami ha, ito yung kapalit ng cellphone. Ano ba yan? Yun lang? Napaka-OA naman ito ni Makmak. OA nga. Alam mo, hindi na ako nakikinig ka na. Sabihin ko, ikukwento ko lahat yan. Sabi ko, lahat yan. Kasi puro angan. Sabi ko, ay naku, Tita Mina, hindi pa ako nakakaligo 2 araw na. Ito, inuuna ko si Misha para dito. Sabi ko, oo, ikukwento ko lahat. Hindi na ako sa mga anak mo. Oo na lang ako. Kay Miggy ako kinakabahan kasi parang hindi ko matansya yung ugali niya ngayon. Oo, yung ugali niya. Parang ang ugali ni Miggy, hindi ko rin alam. Parang nasa loob ang kulo. Ganun. Ama ka dyan. As in, nasa loob ang kulo. Yung bigla na lang magbaburst yung niya, galit. Di ba, alam mo yun, siya parang utot. Maano siya, yung hindi siya sasagot sa'yo. Kaya pagalitan ko, hindi sumasagot, di ba, Brad? Oo, parang wala lang yan. Pero once na may na-trigger ka sa kanya, may nabanggit kang naiinis siya. Para siyang sinasapian. Ibang-iba. Sabi ko, ano ba to? Iba. Uy, magaling umarte yan. Dati nung bata yan dyan, yung naglayas, umarte yan ng nababaliw. Nababaliw? Umarte yan ng nababaliw. Yung parang hindi niya alam ang ginagawa niya, tapos kung ano-ano sinasabi. Oo, yung mga ganyan. Basta, may mga sinasabi. Bakit kaya sabi ni nanay,
baliw-baliwan to. Pag ito, Oo. magbabaliw-baliwan na naman. Baliw-baliwan. Marunong siyang umarte ng ganun. Ano ba yan? Hindi ba yan yung personality disorder? Split personality disorder. Nakakatawa. Sabi ko kasi mabait to. Pero, nagbago yung pananaw ko. Mabait ba to? Kasi parang pag nag-burst, talagang totally different person. Yeah. Split personality. Nawala na si Misha, te. Tutulog na si Misha. Alam mo ba, namimiss, sa totoo lang mas namimiss ko pa nga yan eh. Sa tatlo, di ba sila? Siya yung namimiss ko kasi siya yung alam mo yung parang ang cute-cute niya nung bata, tapos napaka-active niya nung bata, tapos napaka-talented niya, kumakanta-kanta pa, tapos sumasayaw-sayaw, tapos mabait yan, yung pag-uutusan mo, susunod ka agad. Yun nga lang nung nag-iba yung ugali. Kasi nga na yung influensya ni Makmak. Na-influensya kasi ni Makmak eh. Pumangit yung ugali niya dahil kay Makmak eh. Ito ang favorite. Huwag mo sasabihin yan. Favorite ko nga daw si Miggy. Hindi ko lang masabi sa kanya. Kasi magangang loob ko. Hindi pa kasi si Makmak magaspang yung ugali kasi ni Makmak eh. Parang magangang loob ko na. Parang siya yung tipong yung susubuan ko, magpapasubo, utusan ko, susunod. Oo. Walang angal. Parang mamanipulate mo nga siya eh. Oo, pero parang nung nangyari sa amin, parang naiba ang tingin ko, parang meron palang ganitong ugali ito. Na na-trigger. Nakaiba. Oo, nag-trigger. Saka ito, sabi nga ni Makmak kanina, itaming na point yung sinabi mo na parang naipon nga. Di ba yung sinasabi niya? Oo. Konting ni Miggy. Kilala ko yan si Makmak. Oo, kilala ko yan si Makmak. Yung nananakit yan eh. Bibigwasan niya ng kahit na hindi man malakas, pero mabibigwasan mabibigwasan niya sa tuhod. Nananakit. Alam mo si Makmak, nananakit yan. Nananakit. O di ba yun nga? Di ba? Isyali ka dito. Di yun nga. Di ba nga? Tendency niya manakit. Ang alam ko, iniipon lang ni Miggy. Tapos, minsan nga nasabi niya sa akin, pag ako lumaki-laki talaga, at anong lalabanan ko yan si Kuya. Ngayon lumalabas. Kasi naipon niya yung galit. Ngayon malaki na siya. Lumalaki na. Ano na siya? 13 o magpo-14. Naipon niya yung galit niya siguro. Kasi 12. Teenager yon. Nandun na siya sa pagiging teenager. May pinanggalingan yon. Kaya ganyan siya ngayon kay Makmak. Kasi feeling niya noon, sinasaktan lang siya ni Makmak. So, naipon yun. Hindi niya kasi noon malabanan kasi maliit pa siya. Bata pa siya. Malaki Makmak na. Ngayon, halos magpantay na sila ng height. Ano na bang height ni Miggy ngayon? Magmalapit na siya. Payat pa rin siya. Payat pa rin. Pero malaki na siya? Matangkad. Pero tumangkad. Parang feeling niya, gusto niya nang subukan. Parang gano'n. Subukan na. Ay, kaya ko naman eh. Hindi mo na ako magaganyan ngayon. Pero magkasing height na ba sila, te? Magkasing height na ba? Konti na lang? Hindi, konti na lang. Mga ilang inches na lang? Siguro 1 or 2 inches na lang. Ay, konti na lang pala. Malapit na. Kasi yung tanong mo, wala naman yung kaya saan. nga sabi ko, siyempre, hindi naman natin sila nakikita dyan. Umalis na siya eh. Sabi niya, tita mi siguro nga may point ka. Naipon nga at nasabi niya rin sa akin, nasabi niya rin daw sa kanya na, alam mo, malaki ka lang kuya eh. Kasi alam mo, ang ingay mo naman tumawa. Alam mo yan si Miggy, idol niya yan si Makmak. Kasi kung ano yung, ni Makmak, yung style ng buhok, pananamit, action, yan, in-idolize. Oo. Ang pinakita kasi ni Makmak, sa pagiging sadista, kaya yan ang naging epekto. Yun rin. Kaya ang nangyari, parang nagtanim ng galit yung isa. At saka ganito yan eh. Yan ang pinapakita mo sa akin, ipapakita ko rin sa'yo. Ganun yun eh. Ganun. Naggumante, kumbaga.
Kaya ang feeling ni Makmak, walang respeto. Oo. Kasi hindi rin siya nirespeto. Magre-respetuhan sila dapat dyan. Tingnan mo nga, ganyan din kasi yung kunyari, nakikita niya sa'yo na kung paano mo rin ako sagutin. Iba rin daw naman yung sa akin. Ba't binalabanan? Bakit ang ganun? Hindi. Yung way. Yung manner. Yung approach. Ibig sabihin, lumalaban sa matanda. Walang respeto din yun. Yung lumalaban. Yun din ang lumalabas kay Miggy. So parang yun ang... Kaya nga sabi ko, kailangan may kumausap kay Miggy. Kasi naiipon yan eh. Kumbaga sa galit, patong-patong na hanggang sa mamaya maging sobrang lala na. Wala nang pumigil sa kanya. Hanggat medyo pa lang, kumbaga sa pagiging teenager, medyo raw. Hindi pa yung fully grown up. Wala ako talaga. Kausapin nyo. Sila, kawawa si Miggy kasi maliit pa siya. Payat. Sumpok lang ni Makmak sa kanya, tulog yun. Kasi si Makmak malaki yung katawan eh. Totoo lang, lalaban na. Pero wag dadating sa point na ganun, Ate Min. Buti nga nandyan